Hello mga kapamilya! Meron na naman tayong dagdag na mga livestock dito sa farm natin. Bumili kami ng kabayo. Ito puro babae sila. Etong nabili namin ngayong araw lang na to. Itong brown na to ay 4 months buntis siya. Ang ganda ng katawan niya, oh. Ang kinis. Tapos, nung nabili namin to, meron na naman kami nakitang isa. Yun yung puti. May anak siya, 4 months din. So, meron tayong, babae din yung, yung anak niya. So, meron na tayong 3 kabayo. Instant dito sa farm. So, ang saya-saya lang ito. Actually, tinanong ko mga may-ari nito bakit binibenta tong mga kabayo na to nung nandun ako sa livestock market. So, itong brown na to, lakas kumain niya. Buntis kasi. Binenta ito kasi gusto ng may-ari na magbakahan. Kaya binenta na ito. Service nila ito, yung may-ari nito babae. Kaya mabait siya. Bait-bait niya. Kanina pa to sinasakyan ng mga bata eh. Yan. Tapos yung isa naman, tinanong ko kung bakit binibenta din. Yung may-ari niyan, aalis, pupunta daw ng Manila. So, kailangan urgent na kailangan nila ng pera. Kaya binenta kahit merong anak. Kumbaga free na lang yung anak sa pagbenta nito. Pero yan ba, yung kabayo na yan, nakakulong. Kaya medyo payat siya. At saka syempre bagong panganak, medyo payat pa siya. Siguro dito sa amin tataba itong mga to dahil madami kaming damo dito. Lalo doon sa kabilang, sa ibang farm. Kasi mas madamo doon at saka sila lang halos ang kakain doon ng mga Pero ipapastol pa rin kasi may mga tanim din doon. So kailangan babantayan. So ayan, ang saya-saya parang feel at home sila kasi ayan. Kain sila ng kain ng mga damo. Parang itong lalo na itong puti, parang kulang sa pagkain kasi nakakulong lang mga yan eh. Merong ang sa puwet yan. Parang sa kulungan. Sugat dati pero okay na. Binibigyan lang daw yan ng damo. Baga kukuha ng damo tapos bibigyan doon sa kulungan. Pero dito sa amin mangyayari dito mga to. As in makakakain sila ng maraming damo. Hanggat kaya nila kumain, makakakain sila. Ang purpose namin ng mga kabayo na to ay para service namin. Papunta-punta pag ikot-ikot sa farm. At saka makatulong na rin dito kasi tong mga kabayo na to mabilis lalo sa pag-ikot-ikot sa mga iba't ibang klaseng farm. At saka na rin yung sakay ng mga bata kasi gustong-gusto nila sumasakay sa kabayo, 'di ba? Pagpupunta ka sa mga sa mga ibang park, ang pagsakay ng kabayo ilang minutes lang. Ang mahal-mahal na. So dito up to sawa sila sa pagsasakay hanggat gusto nila makakasakay sila. Kung gusto nila umikot sa farm. At saka isa na rin, ako kahapon nag-ikot ako sa farm doon sa may Kakawan. Parang nahirapan ako mag-ikot kasi malaki yung malaki yung pag-iikutan at saka madamo. So, mas maganda talaga merong ganito may kabayo. At least, nakasakay ka lang habang tinitingnan mo yung mga status ng mga pananim mo, kung ano mga update, kung ano mga kailangan gawin sa mga pananim mo, kung kailangan ba abunuhan, kailangan sprayhan. So, nakikita mo sa mabilisan na ikot kaysa naglalakad-lakad minsan. Pwede rin pagka kung gusto mo titingnan talaga yung detail ng status ng mga pananim mo, at least meron kang kabayo na mabilis lang mag-ikot-ikot. Kasi kahapon sobrang tagal kong nag-ikot kasi naglakad lang ako ng naglakad. Kaya sabi ko kinabukasan kailangan talaga meron tayong kabayo para sa pag-iikot ng mga ganito. Kaya eto na sila. Ayan. Itong brown na to, nung nag-ikot kami kahapon, kanina umaga, nung nag-ikot-ikot kami kanina, siya talaga yung nakita ko. Sabi ko gusto ko yun kasi isa siya sa pinakamalaking kabayo na nandoon sa area, doon sa livestock. Kaya ito kagad ang nakita ko. Sabi ko nga, ang laki niya, yung pala buntis.
Tapos yung iba, at saka ang pagpili ko pala ng kabayo kanina sa pagbibili, sabi ko, kailangan friendly yung masasakyan ko, hindi yung yung malikot, magulo. Ayoko ng ganon. Kanina may nakita akong puting kabayo, gusto ko sana siya. Ang ganda ng tindig, ang ganda niya. Kaso nung nilapitan ng tao, bigla siyang tumayo, gumanito. Ayoko ng ganon, baka mahulog ako dun sa kabayo na yon. So, sila ang napili ko, mukha silang mga babae. Ayan. Kanina nga sinasakyan-sakyan siya ng mga bata, ang bait niya. Hindi siya parang sanay siya sa mga tao at saka hindi siya malikot sakyan. So yun isa, hindi pa namin nasasakyan yun kasi mukhang hindi pa natatry dito, pero kanina nung kinuha ng tauhan namin na galing sa livestock dinala dito sa farm, nasakyan na yan pero ngayon inaano ko kasi parang buto-buto pa siya, kailangan ng kulang nga sa pagkain dahil nga binibigyan lang yan ng mga pagkain sa kulungan nila. So ngayon siguro mga ilang buwan yan dito sa amin, tataba yan. Ang ganda nilang tignan. Nakakatuwa kasi yung nanay white, tapos yung anak niya brown, parang hindi mag-ina. So sabi doon, panalo na daw kami dyan kasi yung sa anak niya, malaki na 4 months. Urgent binibenta ng may-ari kasi nga pupunta ng Manila, walang pamasahe. So, swerte din namin sa mga nabili naming mga kabayo. Dapat isa lang talaga bibilhin namin. Yun talaga ang namin, ang dapat bibilhin namin. Ang akala ko nga, mura lang yung kabayo kasi sabi nila mura lang daw. Bago kami pumunta ng livestock, ang pagkakaalam ko, ang kabayo ay less than 20. Yung pala more than 20 ang presyo ng kabayo. So, pero nakadalawa pa rin kami kasi nagustuhan namin sila pareho. Ayan. Eto na ang magiging additional service namin dito sa sa farm. At the same time, laruan ng mga bata. Papakain-pakainin itong mga ito. So, starting tomorrow, sa pag-iikot ko kasama na to. Lalong-lalo na itong brown na to kasi parang ready naman siya. Pero hindi namin pupwersahin kasi ito buntis. Tapos yung isa kakapanganak pa lang. So ikot-ikot lang, hindi mo na siya magbubuhat ng mabibigat kasi ang mahihina siguro itong mga to. At ayoko naman itong persahin. Mga nakakatuwa sila. Namit ko talaga mga may-ari itong mga kabayo na to. So pati mga may-ari mababait din. Mana siguro yung mga kabayo na yan. Brownie. Ayan. Yung kutis niya. Kiliti. Maano yung kutis niya. Parang dikit na dikit yung balahibo niya. Nagkikiliti yata. Laki na ng tiyan niya, Laki ng tiyan niya. So, ang edad pala ng kabayo na to ay 5 years na. 5 years old na siya. Magkaedad sila ng puti. At saka ganun din ang number ng nakapanganak na. So nanganak na ito ng ito'y pangatlo ito pagbubuntis niya, pangatlo na to. Yan. Si Brownie. Nilagyan namin kanina ng busal ito para hindi, just in case, kasi syempre bago pa ito sa amin. Nilagyan namin busal para hindi makapangagat. Kasi ang kabayo daw ay nangangagat at naninipa. So hindi kami pupunta sa likod, baka masipa kami. Lalo na hindi pa namin siya kilala. At baka hindi rin kami kilala pa nito. Nangangamuha na to. So ayan, tapos itong puti na to. Yung puti na to ay hindi talaga siya pure white. Ano siya? Para may batik-batik. Ayan ganyan. Batik-batik siya. Para may pagka-black-black. Tapos buto-buto siya. Payat. Payat yung puti na kabayo na yan. Yan ang lakas niyang kumain. Ngayon lang yata siya nakalabas ng gantong libre sa pagkain na siya mismo ang kumukuha ng pagkain sa paligid kaysa inaabutan lang ng pagkain. So fresh na fresh ang kinakain niya. Ayan. So ito yung sinasabi ko kanina yung sa buntot niya. Dahil sa pagkakakulong sa kanya sa kulungan, ayan Yan, dahil daw yan sa kulungan.
Ayan, yung sa buntot na yan. Ayan, ayan, yan. So, akala ko nung una kanina, sabi ko parang madumi yata yung ano, yung kabayo. Yung pala talaga ang color niya, yung parang may mga dotted na ano, bang kulay. Parang madumi lang tingnan, ayan. 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 Ako cute lang nila kasi pareho silang mabait. Yung anak niya, ayan, oh, sa likod, parang laging gusto ng protection. Ayan. Yung sa likod. Parang, pag may lumapit sa kanya, pag may lumapit, syempre kasi nakakulong sila. At konti lang naman taong pumupunta siguro. Yung anak niya, parang laging gusto niya ng protection ng nanay niya. Ayan. Nahihiya pa. Nahihiya yung maliit na kabayo na yan. Ayan. Parang ang mag-ina, yung dalawang brown. Parehong kulay. Ano, laging nakabuntot sa nanay niya. Sabi ko nga, talian na. 4 months pa lang to. Sabi ko talian para hindi makapurwisyo ng mga tanim. Just in case mapunta sa ibang part. Kaso hindi pa daw po pwede, baka daw mabigti. So, babantay-bantayan na lang siya. Kaganon. Cute din siya, oh. Parang tao lang, pag baby kailangan, alam mo ba yun, yung parang pagka baby laging nakasunod sa nanay. Yan siya. Yan. Malaki na rin yan, 4 months na yan. Hindi pa po pwedeng mahiwalay. So, binenta siya ng talagang package kasi hindi po pwedeng paghiwalayin pa. Tsaka gusto rin nila kasi agad instant. Kumbaga, pampaano din to sa presyo niya, may kasamang anak. So, ayan. Welcome to Farmilla, mga horsey. Ayan. So, ayan. Marami silang makakainin. Ito, may mga tanim kami ditong mga dwarf coconut, mga yan. Ayan, mga yan. Dwarf coconut. So, maraming dito, damo, kaya dito namin sila nilagay. Yan, damuhan na yan. Yan, madami yan. Sasawa sila dyan. Kahit dito pa lang sa part na to, madami na silang makakain. Ayan, nasa ilalim ang dwarf coconut. Sana hindi nila kainin yung mga dwarf coconut sa dami ng damo dito. Sa baba nito, meron kami mga iba-ibang klaseng tanim dyan. Itong bakod na to, may bakod ito na net para ito sa mga manok. Tapos, doon sa baba niyan, maraming tanim dyan mga fruit bearing trees. Tsaka maraming kawayan din dyan. Mga kawayan. Ayan, yung mga kawayan dyan. Kawayan. Tapos mga nyugan. Yan, pababa yan. Ang baba din yan, ilog. Ilog na naman. Halos karamihan ng farm namin, napapalibutan ng ilog. Kaya, malaking tulong talaga sa mga namin pananim at saka sa mga livestock namin. So ayan. Kasi una sakay sa kabayo. Sige nga. Sige. Saan papunta? Punta, oh. Oh. Baka lang. Patakbuhin mo nga si. Oh. Masaya ba si? You don't know? Yan mo, habang katagalan, magiging marunong ka din yan. Ayan. Oh. Enjoy. Oh. Next. Just hold Kuya Kasi. Horsey. Tagal na nag-brush na bagal di ba? Pero makikita magpanyo welding niya sa labas.
So, ayan, ito ang mga bagong kaganapan dito sa farm namin. Maraming salamat sa panonood at kita-kita pa ulit sa mga susunod pang mga video. Happy farming!